Naku mga ka-good news, ito na yung kinakatakutan ng mga Pilipinong TNT, tago ng tago sa Amerika. Kasi meron yatang 300,000 na bilang ng mga undocumented na Filipinos, mga tinatawag na TNT, tago ng tago sa Amerika. Kaya ngayong nanalo na si Trump, isa ito sa kanyang plataforma na papaalisin ng mga undocumented aliens, ang mga taong nagtatago sa Amerika na walang mga karagdagang papeles. Narito ang ulat, atid sa atin ng GMA. Pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipinong TNT sa Amerika na umuwi sa Pilipinas, lalo't ikinampanya ni President-elect Donald Trump ang pagpapadeport sa mga illegal immigrant. Pero kahit mga illegal ang status sa US, dapat umanong maganda ayon sa isang eksperto. Nakatutok si JP Soriano. And on day one, I will launch the largest deportation program of criminals in American history. We're going to get them out. We have to. Ito ang pahayag ni President-elect Donald Trump noong kampanya. A star is born, Eli. At ngayong nanalo na sa eleksyon, sinabi ni Trump na handa siyang gastusan kahit magkano ang mass deportation na ito. Tinatayang nasa 250,000 to 300,000 na mga Pilipinong maituturing na illegal immigrants na nasa Amerika ngayon. Yung mga tago ng tago o TNT kung tawagin. Payo sa kanila ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, magkusa na silang umalis ng Amerika. My advice to many of our fellow men who actually are still here but cannot get any kind of status. My advice is for them not to wait to be deported, because I can see that the administration of President Trump is really going to be very strict with the immigration policy that he intends to put in place, because that is a promise he made to the American public. Ang tanging tulong daw na maibibigay sa kanila ng embahada, payuhan silang kumuha ng abogado. Pero tandaan daw na dahil sa teknolohiya, mas madali nang matuntun ngayon ang mga illegal na nasa Amerika. Tama, ito kasing sabi ni Donald Trump na paalisin niya ang mga illegal immigrants sa Amerika. Ito ang number one sa kanyang plataforma. Kasi ano ito makabansa, patriot. At hindi lang patriot, itong may pagka-Ku Klux Klan yata ito, kasi ano siya parang racist, kasi ayaw niya ng mga Meksikano, ayaw niya ng mga maraming Asyano, gusto niya Amerikano lang talaga ang nandyan sa Amerika. Ngayon, kung pagbasihan naman natin Mexican versus Philippines, alin ang pipiliin dyan ni Donald Trump na papasukin sa Amerika? Of course, kumikiling si Trump sa Pilipino, kasi ang mga Pilipino malinis ang trabaho sa Amerika. Hindi katulad sa mga Mexicans na halo-halo ng halo ng mga sindikato sa mga druga. At karamihan ng mga Meksikano ay walang mga doon. Walang mga trabaho na katulad ng Pilipino na mga professionals. Karamihan ng Meksikano ay nasa sa lansangan, nagbibinta ng mga druga. Kaya kung pagpipilian ni Donald Trump, pinakakontra niya talaga itong mga Meksikano na pumapasok sa borders. Sa Pilipinas naman, matagal-tagal na rin tayong merong mga TNT, 300,000 na pala. Ka-TNT, may mga pamilya na yung iba dyan na nakatira pero tago ng tago pa rin. Walang mga papeles. Bakit naman kasi ang tigas ng ulo? Yung tagal-tagal na dyan sa Amerika, hindi kumuha ng eksaktong papeles para manatili dyan. Kaya ayan tuloy, naabutan kayo ni Donald Trump. At wala tayong magawa dahil yan ang kanyang polisiya, number one policy niya. Sa day 1 daw, sa pagkakaupo pa lang niya, day 1 sa Amerika, yan na ang gagawin niya, mass deportation. Gagastos siya kahit magkano, basta maalis itong mga unwanted aliens. So ibig sabihin ng unwanted, yung walang kasilbi-silbi. Siguro kung mga Pilipino na professional diyan na kahit TNT, kahit illegal, basta maganda ang serbisyo, ay baka magkaroon pa ng diba? Pero wag magkumpiyansa dahil talaga yan.
pulisiya na papalisin ng mga undocumented aliens sa Amerika. Balik tayo sa video. The exchange of information is easier now. So 9 out of 10, the TNTs, the people who are always hiding, will be discovered at some form or another. Ayon naman sa isang political science at international foreign relations expert, dapat din daw maganda ang mga Pilipinong legal na nasa Amerika o yung mga American citizens na o green card holder. Posible kasing sumidhi pa ang pag-iisip na America first at ang pagdami ng Asian hate crimes. Ito kasi ang isang rason kung bakit ang ekonomiya nila ay bumagsak dahil sa mas marami pa yatang foreign workers kaysa ng mga Amerikanong workers sa Amerika. Kaya ito ang nakitang isang problema ni Donald Trump na karamihan ng Amerikano ay nasa kalye na walang trabaho, pero yung mga Asyano na nakikita niya, yung ibang mga nationals ay maganda ang trabaho, kaya naiiwan ng Amerika dahil sa mga illegal aliens na ito. Maliban na lamang sa legal pero yung mga illegal, ito yung pinakakontra ni Donald Trump, lalo na kung hindi US citizen. Kaya kung kayo'y gustong magtrabaho sa US, ay process nyo rin ang inyong visa, ang inyong nationality, process nyo yan na mabago na magiging US citizen para hindi kayo pag-initan dyan. Okay, so comment nyo na lang sa ating comment section ang inyong saloobin tungkol sa mass deportation na ginagawa ng Donald Trump administration sa ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Ako'y magpaalam na.